Kasya lang sa isang tricycle, mga kababayan, itong mga gustong i-impeach yung ating Pangulong Bongbong. Bring it on, sabi ni Bato de la Rosa. Kaya lang si Bato de la Rosa na nagsabing bring it on sa ICC warrant, nagtago na. O diba? Bring it on. I-file na ninyo. Ano man ang problema niyan? Pag nakakuha kayo ng wanted, di wow. Di ba? Ang sabi ni Congress Mio Kiko Barsaka, pag nag-refile daw ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, hindi siya pipirma as if may weight yung kanyang pirma. Hindi pa nga sigurado. Oy Kiko, hindi pa nga sigurado kung makakabalik ka after your suspension. Kasi kailangan daw, sabi ng NUP congressman, na nag-post ng suspension sa'yo, before ka daw na makabalik, kailangan mo na sa ilalim ka sa psychological examination. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi ni Deputy Minority Leader at Caloocan Congressman Egay Erice, potential impeachment complaint to be filed against President Marcos Jr. with betrayal of public trust as one of the grounds. Yan ang sabi ni Egay Erice, mga kababayan. Bakit niya Mr. Maravillas ganon? Yung opisyal na dapat ma-impeach, hindi nangyari yung impeachment trial si Sara Duterte. Pagkatapos ngayon, ang pinag-uusapan na yung impeachment ng ating Pangulong Bongbong Marcos for betrayal of public trust. Yan nga po mga kababayan ang masaklap dito sa bansang Pilipinas. Lahat baliktad ang mga nangyayari. Yung survey, mataas yung trust rating and performance rating ni Sara abang hindi nagtatrabaho. Yung ating Pangulong Bongbong, negative 3. May isa pang survey, negative 15. O di ba mga kababayan? Talagang nakakabaliw ang mga kaganapan dito sa Pilipinas. Yung dapat managot kasi kitang-kita yung pagwaldas ng pondo ng bayan, hindi natuloy yung impeachment. Ngayon, ang pinag-uusapan, gustong isulong, impeachment na ng ating Pangulong Bongbong. O diba mga kababayan? Ito yung sinasabi natin. Importante talagang si Martin Romualdez makabalik po as speaker ng Congress, the knight in shining armor. Habang si Martin ay hindi speaker, talagang ang iba-ibang forces, mga kababayan sa Kongreso, will try to unseat the President. Ito na nga po yung ating sinasabi, mga kababayan. Ibigay ko muna sa inyo yung balita dito sa DCRH. Yan o, sabi diyan, President Ferdinand Marcos Jr. might face an impeachment complaint from several congressmen, according to Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. This comes amid reports that Vice President Sara Duterte will also face another impeachment complaint this year as the House of Representatives resumes its session. Mukhang exciting ang House sa Pebrero dahil palagay ko hindi lang ang impeachment kay BP Sara ay naulinigan ko. Meron ding mga kongresista na magpa-file ng impeachment laban naman kay PBBM. Kaya dalawa ang abangan natin, sabi po ni Erice. Sabi dito sa balita ng DCRH, Erice however declined to name the congressmen who are expected to file these complaints. When asked if he thinks the complaints against Marcos and Duterte will progress, Erice cited the Supreme Court's ruling that impeachment complaints are first reviewed by the House Committee on Justice to determine if the cases have the proper form and substance. May mga pagdinig, hindi ko lang alam kung makakakuha ng sapat na bilang o 1/3. The one-year bar rule for Vice President Sara Duterte is set to end on February 6. Erice clarified that he will not endorse either impeachment complaint
but intends to ask the Justice Committee questions regarding the allegations. Matagal na ito mga ugong-ugong mga kababayan na yung kampo ng mga Duterte, pero yung numbers nila po, isang tricycle lang sila. Kasya lang sa isang tricycle mga kababayan, itong mga gustong i-impeach yung ating Pangulong Bongbong. Bring it on, sabi ni Bato de la Rosa. Kaya lang si Bato de la Rosa na nagsabing bring it on sa ICC warrant, nagtago na. O diba? Bring it on. I-file na ninyo. Ano man ang problema niya. Pag nakakuha kayo ng wanted, di wow. Diba? Ang sabi ni Congress Mio Kiko Barsaka, pag nag-refile daw ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, hindi siya pipirma as if may weight yung kanyang pirma. Hindi pa nga sigurado. Oy Kiko, hindi pa nga sigurado kung makakabalik ka after your suspension. Kasi kailangan daw, sabi ng NUP congressman, na nag-post ng suspension sa'yo, before ka daw na makabalik, kailangan mo na sa ilalim ka sa psychological examination. Kung fit ka ba na bumalik sa Congress bilang member. Pag hindi, malamang ang mangyayari sa'yo, sa mental ka, magsisesyon. O diba? Ayan ang kaabang-abang mga kababayan. Nagyabang po si Kiko Barsaka. Neveran niya akong pipirma as if may bigat. May bigat yung kanyang pirma. Kahit hindi ka magpirma, isama mo pa si Libiste. Ilan lang naman kayo na mga Duterte congressmen, mga DDS congressmen, kakarampot, kasya sa tricycle. Kayo man lang ang naniniwala sa sarili ninyo. Never yung majority sa Congress. The super majority sa Congress, lalo yung lakas members, 111 yung lakas, 106 ang 1/3. Mga kababayan, sobra pa sa 1/3 yung lakas na hawak mga kababayan ni Speaker Martin. Di ba? Kaya nga importante na si Martin Romualdez makabalik bilang Speaker of the House. Kasi si Boji D, mga kababayan, medyo matamlay ang leadership sa Congress. Baka malusutan ni the little girl. But anyway, magagaling naman yung ating mga congressmen. Ayaw nating pangunahan yung ating mga matitinong congressmen. Ang matitino dyan yung nasa majority. May mangilan-ilan na nasa minority na medyo matitino. Pero yung mga nasa kampo ng mga Duterte po, baka kailangan sila na sumama kay Kiko Barsaga sa psychological examination. Wala sa katinoan mga kababayan. Sabi ni Yap G, of course, it's coming from the Dutertes. It's fast. Sabi ni Queen Quiz, the best president is BBM pa rin. Sabi ni Direk Mel, as if naman papasa sa Congress. Mga assuming kayo, hindi nga kayo magkakuha niya na 10 siguro. Di ba? Magkakuha kayo ng 10 pirma. Baka niya, Mr. Barabillas, may gumapang sa mga congressmen. Halimbawa, pa mag-20, hindi na siguro lalampas. Di ba po? 106 ang kailangan, 1/3 ang kailangan na mag-endorse. Ilan lang naman kayo na hindi naniniwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At saka, itong sinasabi ninyong betrayal of public trust, paano naging magkakaso ng betrayal of public trust yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kung ito ay may relation sa corruption, siya na mismo yung nanguna po sa pagpapaimbestiga. Kaya nga, kanina sa ating unang video mga kababayan, nananawagan tayo sa Ombudsman, bilisan yung pag-file ng kaso sa mga senador na sangkot. Importante na may makulong na sa mga senador. Kasi pag hindi, yan ang ginagamit po na propaganda ng mga kalaban, binabaliktad nila yung kwento. O di ba po? Yan ang mahirap. Yes, sabi ni Albert, hindi yan paunahan, quality yan. 7 articles of impeachment ni Buday, napakabigat.
Sabi ni Antonio, iko na po, bilisan nyo irise ang pag-file ng impeachment complaint para magkaalaman na kung sino ang may personal na interes at hindi para sa bayan. Ang hangarin ay mapapahamak. Na tunugan man lang daw niya, hindi man siya mag-endorse. Yun ang naulinigan niya, naririnig niya. Sigurado, galing yan sa kampo ng mga Duterte, sa hanay ni GMA. Yan ang mga salarin, mga kababayan. Tapos ito si Pulong, tungkol sa impeachment ng kanyang kapatid na si Sara. Kung ito ay usapin ng konsensya, bakit parang may script? Bakit minamadali at bakit sabay-sabay nakikilos ang isang supermajority? Parang may utos. Anong parang minamadali? Lumipas na nga yung isang taon. Dapat nga, natanggal na yung kapatid mo. Unang-una, hindi man nagtatrabaho. Sayang pa sweldo. At saka, imagine, first time sa history ng mundo, ang isang vice-presidente pagbantang openly, pagbantang ipapatay yung ating Pangulo. Wala pang ganyan, mga kababayan, sa history ng mundo. Nakakahiya. Yan o, inaakusan niya, mga kababayan, na may ipinangakong pera. Kung magkano man ang pinangako sa inyo, pera ng taong bayan yan, sabi ni Pulong. Una nang sinabi ng Makabayan Black na plano nilang maghain ulit ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nilinaw naman ng palasyo na itatrato nila ito ng patas at iginiit na dapat managot kung may dapat na managot. Sabi ng kapatid mo, I want a bloodbath. Pagkatapos, yung mga kaalyado ninyong senador, nagkandara pa sa pagpa-archive sa impeachment. Pagkatapos, nagpasaklolo, tiniknikal sa Supreme Court. Malinaw na umiiwas sa trial. Ang walang kasalanan, mga kababayan, dapat hindi umiiwas sa trial. Dapat confident, mga kababayan, na kaya niya harapin ang trial. At dun sa trial, kung wala siyang ginawang mali, dapat confident siya na mapapawalang sala siya. Hindi yung iwas pusit. Di ba po? Alam niya kasi, unang-una dokumentado yung pagbabanta sa ating Pangulo. Recorded lahat, mga kababayan, na nangontrata na siya ng assassin. Pagkatapos, dokumentado din yung pagwaldas ng confidential funds na puro chicheria yung beneficiary. Di ba po? Napakalinaw. Kaya ayaw niyang dumaan sa trial kasi siguradong conviction ang sentensya sa kanya ng Senado. Yung mga senador mapipilitan sa lakas ng ebidensya na i-convict si Sara kahit mga kaalyado. Kasi isusumpa sila ng mga mamamayang Pilipino pag inakwit nilang isang Sara Duterte. Lalo pag nabuksan yung milyon-milyon na laman ng kanyang bank accounts, hindi mapaliwanag kung saan galing. Di ba? Yan ang kinakatakot nila. Ang kinakatakot, mga kababayan ni Sara. Kaya lahat ng technicality, lahat ng maniobra ginawa para makaiwas, mga kababayan, sa trial. Yan ang malinaw dyan, mga kababayan. Kaya sabi ni Efren Annunciation, let the impeachment post through and see whose side is telling the truth. Sabi ni Mark, kung walang sala, bakit ayaw sa investigasyon para madipinsahan ng nasasakdal mga paratang sa kanya? Mismo, mga kababayan, pag takot ka sa investigasyon, ang ibig sabihin niyan ay tinatago ka. Pag wala kang tinatago, wala kang pagkakasala, matapang ka dapat na harapin ang investigasyon kasi yun ang maglilinis sa iyong pangalan sa mga maling akusasyon. O di ba dapat ganon?